know that our church, ang battle cry po ng church natin is watchman anointing. Amen? So, ibig po sabihin, kailangan po tayo maging mapagbantay. Amen? Tayo po maging mapanalanginin. Amen? So, this afternoon po, tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. And what a privilege. Hindi po ako ang inyong tagapagturo ngayon. Meron po tayong naka-assign na magtuturo ngayon. But I want you to prepare yourself. Prepare your heart. Amen? Kasi po ang Word of God, when He sends it na hindi babalik po sa Kanya ng void. Ang salita ng Panginoon ay babalik sa Kanya na in-accomplish niya yung purpose niya. Amen. So, at meron din po tayong guest at hindi po, kumbaga, medyo mag-i-English ka, brother. So, English at Tagalog po tayo. Amen. Meron international po tayo. So, praise the Lord. And tinatawagan ko po si Brother Jericho, at bago ko nga po siya i-introduce sa inyo, ang titignan po natin sa kanya ay buhay na binago ng Panginoon. Alam niyo, ang powerful preaching is, ikaw muna yung binago bago mo maibahagi. Amen po ba? Ibig sabihin, you are a student of the Word of God. Ito yung nangyari sa'yo, and ngayon, ito po ay ibabahagi mo. So, yun po yung napakasarap sa salita ng Panginoon. Binabago tayo. Sino excited baguhin ang Panginoon? Excited? Marami pang gagawin si Lord sa ating buhay, and napakasarap sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ni Brother Jericho. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Excuse me po. Amen. Hallelujah. Seryoso tayo. Pwede po bang mag-request? 3 times po Sigaw po natin Jesus. Yung pinakamalakas po Okay, 1, 2, 3. Jesus! 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 Hallelujah. All glory to God. Amen. 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 Hallelujah. By the way, maraming salamat po sa Panginoon sa binigay niyang pagkakataon na magbahagi po ng kanyang kabutihan to share His goodness. Thank you sa to our Lord Jesus. Sa online, good afternoon sa inyo, and sa on-site, good afternoon po sa ating lahat. I would like to take this opportunity to say thank you to our Lord Jesus to give me the opportunity to share His goodness sa aking buhay. Hallelujah. All glory to Him. So, dumako po tayo sa kanyang salita. Bago po ang lahat, let us pray. Tayo po yumuko. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you for this morning. We thank you that you gathered your sons and daughters, O Lord, sa iyong bahay panambahan. Narito po kami upang magpalinis po ng aming mga puso po, O Lord, upang tanggapin ang iyong mga salita, O Lord. Lord, kung meron po kami mga kasalanan po, O Lord, na hindi po nakakalugod. Alam po namin, mga kasalanan hindi po nakakalugod po, maliit man po o malaki, sinadya man po, O Lord, o hindi sinasadya. Lord, we ask for your forgiveness, O Lord. Forgive us, O Lord. Cleanse our hearts, O Lord, nang sa ganoon makapasok po, O Lord, ang iyong salita sa aming puso at tumimo at aming isabuhay po, O Lord. Lord, sa umagang ito, tinataas po namin ang pangalang Jesus sa aming mga buhay. Kayo na po ang siyang manguna, mag-drive ng aming buhay po, Lord. And Lord, we ask in the blood of Jesus, protect us, O Lord, sa anumang pong kaisipan na hindi nakakalugod sa inyo sa umagang ito, O Lord, sa tanghaling ito, O Lord. Protect our heart, O Lord, nang sa ganon makapasok po ang inyong banal na salita at mamutawi lamang po ang inyong salita sa aming mga puso, sa aming mga bibig, O Lord. Lord, sa umagang ito, sa hapon na ito, O Lord, kayo na po ang siyang manguna, kayo na po ang magbahala, O Lord, na mag-drive ng inyong word
sa aming mga buhay, O Lord. Lord, sinusukol po namin. We surrender everything to you, O Lord. Lord, we love you. We magnify your name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Whew. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. All glory to you, Lord. Siya na po, kinakabahan ako. Actually, it's my second time to tumayo sa harapan ng maraming tao upang mag-defend. Let's say defend. Kasi yung pinaka-una ko is during my college time, nung nag-thesis ako. Siyempre, may mga depend, di ba? But, glory to God. At this time, sa pangalawang pagkakataon, tatayo ako sa harapan ng maraming tao upang i-defend ang salita ng Panginoon. Ipakilala sa inyo ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. So, our topic for today is, the title is, Surrendering to God. Amen? Amen. So, from the word surrender, sa perspective ninyo, sa kaisipang pangtao, ano ang ibig sabihin? Yung salitang surrender. Sa kaisipang pangtao. Mga practical answer ba? Di ba pag sinabing surrender, kumbaga sa pulis, sumusuko na ako. Di ba? Minsan nagtataas tayo ng mga puting bandila. Sumusuko na ako, I surrender. Di ba ganon? Yun yung talagang kahulugan nun. But, in the biblical context, it means surrender. It means surrender often signifies a voluntary and complete submission of one's will, desire, and life to the authority and will of God. Amen. It's not merely an act of resignation or giving up a courageous choice to trust God's plan and leadership, even when it means relinquishing personal control. Next. Surrender implies recognition of one's own limitation and a reliance on God's power and wisdom. Amen. So, merong nag-pop up sa akin na word. Yung relinquishing. Diba? Parang napakalalim. Ano bang ibig sabihin nito? It means to give up. Ibig sabihin niya, to give up something. To give something such as power. Kung ano yung mga pinopossess natin mga kayamanan, di ba? Yung mga kayamanan natin ngayon, kung marami tayong mga kayamanan, di ba? Such as possession to other person. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon is surrender to God. Di ba? So, mga kapatid, I know meron sa atin dito yung mga nakakaangat, maraming mga possession, alam niyo yun. Baga maganda ang buhay, maganda ang kinakatayaan. Ang tanong, are you fully surrendered to God? Kung natatandaan niyo yung kwento sinabi ni isang sa Bible, di ba? Merong isang binata na lumapit kay Jesus. Sabi niya, Lord, ginawa ko na po ang lahat ng gusto ninyo. Di ba? Sabi niya gano'n. Sa mga nagbabasa ng Bible, I know, you know this story. Lord, ginawa ko na po lahat ng gusto ninyo. Sabi niya, di ba? Pero, sinabi ni Lord, meron ka pang isang hindi ginagawa. Sinabi niya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin, sabi niya. Pero yung binatang ito, umatras siya ng malungkot. Kasi alam niya napakayaman niya. Hindi niya kayang bitawan yun. Di ba, nakakalungkot? Bilang isang Kristiyano, pag sinabing surrender, kung ano man yung nasa atin ngayon, kung ano man yung mga possession natin, kung ano man yung mga problema natin, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, we need to surrender. Surrender to God. Bilang tagasunod ng ating Panginoon, we need to surrender. Hindi yung okay ka or during down ka lang, saka ka magsusurrender. Hindi po ganun. Pag in-accept po natin ang Panginoong Jesus, it means our life. Kailangan buong buo, surrender po tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, surrender, it means giving up everything to God. Amen? In Romans chapter 12, verse 1 and 2, ito napakaganda. Ito yung isa sa mga verse na
na nag-inspired sa akin, na sinulat ni Apostle Paul para sa mga Romans. Sinabi dito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Amen? Diba nakaka-bless, nakaka-inspired si Apostle Paul sa sinulat niya sa mga Romans. Actually, hindi lang para to sa mga taga-Romans eh. Para to sa lahat ng mga taga-sunod ng Panginoong Yesus. So, why hindi natin siya gawing, inspirasyon or guide upang mag-surrender tayo sa Panginoon? Kasi sinabi dito sa verse 2, sabi niya, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Amen. Hallelujah. Di ba? Dahil sa ating mga Kristiyano ngayon sa kasalukuyan, alam nyo, marami sa atin, aminin man natin o hindi, namumuhay tayo ng nasa comfort zone, complacency, mag-church ako, okay na. Alam mo yun? Kung gano'n yung kaisipan natin, yung mag-church ako, feeling natin, wash out na tayo. Kung gano'n yung kaisipan natin, wala tayong pinagkaiba sa ibang sekta. Wala tayong pinagkaiba sa ibang religion. Na we just attend church, and then pakiramdam natin, we are cleansed. Hindi po gano'n. Once we entered the house of God, kailangan, we need our heart to be pure. We need our heart to fully surrender to God. Alam niyo yun? Amen? Amen, amen. So, sabi rin ni Apostle Paul, do not be conformed in the pattern of this world. So, wag natin tularan wag nating mahalin kung ano man yung binibigay ng mundong ito sa atin. Because it's just temporary. Hindi natin yung madadala sa langit. Tandaan niyo yan. Why not i-share natin? Kung ano man yung mga blessings natin, i-share natin. Sa mga soul, share Jesus to them. Diba? Gamitin niyo yung assets natin, asset ninyo, upang marami ang makakilala, mag-surrender sa Panginoon. Amen? And there is 5 key points, which is personal guidance or personal guidance ko nung nag-surrender ako sa Panginoon. Hindi ko kayo pinipilit, pero kung pwede nyo rin po siyang gamitin, kung paano, kung sa ngayon ay what you call this one? Kung sa ngayon, nararamdaman ninyo na gusto nyo mag-surrender sa Panginoon, di ba? Gamitin nyo ito. Okay? Next slide. Ito yung mga points na kinonsider ko nung nag-surrender ako sa Panginoon. Number 1, believe that there is God. Believe that there is God. Amen. Believe that nothing is impossible with God. Amen. Number 3, believe that God can forgive you. Amen. Number 4, believe that even you are a wretched sinner, God still love you. Amen. Number 5, believe that God can change you and use you for His glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, let's proceed to ipapaliwanag natin ng isa-isa yan. Amen. Sa number 1, believe that there is a God. Diba? Napaka-practical. Diba? Napaka-practical, alam niyo yan. Paano nga ba naman tayo magsusurrender sa Panginoon kung di naman tayo naniniwala na mayroon Diyos? How can we surrender if we don't believe that there is God? Diba? Kanino ka magsusurrender? Sa police? Sa mga kinauukulan? Diba? Practical lang talaga. As in practical. We must believe that there is God before we surrender everything to Him. Amen. Amen. In Hebrews 11, verse 6, and without faith, it is impossible to please Him,
For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Amen. Di ba? Sinabi na kung wala tayong pananampalataya, hindi natin mapiplease si Lord. Kanino tayo sasampalataya? Di ba? Di ba kumbaga napaka-realistic ba? Sa inyo ngayon na nandito sa bahay panambahan ng Panginoon, ang tanong ko, bakit kayo nandito? Why? Kasi may faith kayo. Naniniwala kayo na mayroong Panginoon. Kaya, that's why, sorry for our bisita. Why, brothers and sisters, you are here in church? Why? That's the question. Because you believe that there is God. That's why you are here. And isa lang po sa, thank you Lord, thank you Holy Spirit. There's some, may revelation po ngayon sa akin. Hindi po aksidente na nandito kayo. It's not an accident that those first-timer nandito or you are here. God called you. God used someone to call you in this church. Why? Because God sees your heart, that there's something on you today that you need to surrender to Him. That's the revelation ni Lord ngayon sa akin. There's something you need to surrender to Him. Hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. Malamang meron kayong pinagdadaanan sa buhay ninyo na napakabigat. Hindi nyo kayang sabihin kanino man. But I do believe. Sabihin nyo sa Panginoon, surrender nyo sa Panginoon, lahat ng yan. Gagaan ang inyong pakiramdam. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. So in 1 Corinthians chapter 8 verse 6, yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Amen. Hallelujah. So napakasimple ng mga binibigay ni Lord na verses, di ba? Di ba? Na iisa lang ang Diyos. We need to believe on that. There's only one God. At pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, which is our Lord Jesus Christ. And then, through our Lord Jesus Christ, the heaven and earth was made. That's true. Di ba? Totoo yan. So we need to believe that there is God before we surrender. Hallelujah. Amen. So that's the explanation of key number 1. Believe that there is God. Before we surrender, believe that there is God. Amen. And number 2, nothing is impossible to God. Diba? Believe that nothing is impossible to God. Hallelujah. Hallelujah. Napakaseryoso naman natin. Sorry kung medyo naging seryoso yung atmosphere. Kasi it's because surrendering talaga is not that easy. Pag sinabing surrender, napakahirap po talaga yan. But once we surrender to God, napakasarap. Sarap. I hope sa ating mga kapatiran, surrender to God. So, let's dumako tayo. Nothing is impossible to God. In Jeremiah chapter 32 verse 17, "A Lord God, it is who made the heaven and the earth. By your great power and by your outstretched arm, nothing is too hard for you." Di ba? Walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Di ba? Kayang-kaya niya. Kung ngayon nasa down ka, wala kang trabaho, baon ka sa utang or something, walang imposible sa Panginoon. Idulog niyo sa Kanya. I-surrender niyo sa Kanya. Lahat ng yan, kayang-kaya niya sagutan. As long as you have your fully heart surrendered to God. Lahat. Everything na gumugulo sa inyo. Everything na nagkakaroon kayo ng mga doubts. Everything na sinasalakay sa inyo ng kalaban, ng kaaway, ni Taning, o ni Satan, lahat ng yan, tatanggalin ng Panginoon. Amen. Nothing is impossible to God. Nothing. Hallelujah. In Job chapter 4, verse 1 and 2,
Then Job answered the Lord and said, I know that you can do all things, and do not, no purpose of yours can be thwarted. Yun na naman, meron na namang isang word na napakalalim. Thwarted na naman. Thwarted. Di ba? Napakahirap na naman. Kailangan natin si paring Google para malaman natin kung ano yan. Di ba? Thwarted means walang makakapigil. Walang makakapigil sa ating Panginoon. So, believe nothing is impossible to God. If we have doubts in our hearts that God will not answer this prayer or hindi niya kayang gawin ito, wala. Wala pong mangyayari sa atin. So we need to believe. We need to believe that nothing is impossible to our God. Hallelujah! Ano man ang sitwasyon natin ngayon, whatever our situations right now, God can change it, can twist it. Because walang makakapigil sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mabilis lang to. Mabilis lang. Sinashare ko lang kumbaga, naging guide ko from the start na nag-surrender ako sa Panginoon. So, pray. Pray for me, intercede for me, na mai-deliver ko ng maayos, klaro, maintindihan ng inyong mga puso. Kasi yun yung gustong iparating ng Panginoon sa inyo. Amen. Hallelujah. And number 3, believe that God can forgive you. Amen. Napakasarap, di ba? Napakasarap. Believe that God can forgive you. It's so good. Napakasarap na pakinggan na God can forgive you. Pero ang masakit, the sad part sa ating mga Kristiyano ngayon, nagiging ano na tayo, kumbaga, alam niyo yun, nagiging parang easy na sa atin ang gumawa ng kasalanan. Kasi, alam natin if lumapit tayo sa Panginoon, God can forgive us. Diba? Pero wag naman po sanang ganun. Brothers and sisters, wag naman po sanang ganun. Na yung okay na lang sa atin, gumawa ng kasalanan. Alam niyo yun? Gagawin ko to, I will do this. Because God loves me. God will forgive me. Alam niyo, wag ganun. Wag naman po tayong mga abuso sa mercy ng Panginoon, sa kanyang kabutihan. Di ba? Yun lang yung nakakalungkot sa ating mga Kristiyano ngayon sa ating mga tumanggap na sa Panginoon. Hindi naman porke tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Tinanggap mo siya, dineclare mo sa iyong bunganga, Lord Jesus, you're my God and Savior. Save ka na. Yes, save ka na. But you need to work on that. Hindi pwedeng save ka na, okay, hihilatan na lang ako, gagawa akong kasalanan, then God will forgive me. Hindi po ganun. Hindi po ganun yung kalakaran Hindi po ganun. Hindi yung ganun kasimple. Hindi ganun. As long as we declare that we love Jesus, He is our God, He is our Savior, we need to work on it. Kailangan nating manatili sa kanyang presensya. Kailangan nating gawin ang kalooban niya. Di ba? In 1 John chapter 1 verse 9, sinabi, it says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. 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 Di ba? Napakasarap. Kapag ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon, yes, lagi siyang nandyan. Yes, lagi siyang makikinig sa'yo. Dahil anak niya tayo, mahal niya tayo. Lahat ng lumalapit sa Kanya, as long as He sees your heart, it's pure, it's genuine that you're surrendering, that you confess your sins, yes, tatanggapin ka niya. Papatawarin ka niya. Amen. Seryoso na naman tayo. Napaka-seryoso na naman natin. Relax lang po tayo. Kalma lang po. Kalma lang po tayo. But, I know that the Word of God pierces in your heart. Sinasabi niya, huy, magbago ka na. Magbago ka na. Habang hindi pa ako dumarating,
Baka pag dumating ako, hindi ka pa nagbago, wala tayong magagawa. Dalawa lang pupuntahan natin mga kapatid. Langit at impyerno. Kapag dumating ang ating Panginoong Yesus at nasumpungan ka niya na hindi mo ginagawa kanyang kalooban, sorry. Sorry. Impyerno po tayo. Hindi po sa pananakot, pero yun po talaga ang katotohanan. Amen. Hallelujah. Believe that God can forgive you. In James, it says, submit yourself therefore to God, resist the devil. Amen. Resist the devil. Diba? Resist the devil. Pakisabi po sa inyong mga katabi. Resist the devil. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po. We declare, we pray, and we decree, we will resist the devil. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, your sinners, and purify your hearts, you double-minded. Amen. Diba? Resist the devil. Sabi ng Panginoon. Kailangan natin paglabanan yun. If nararamdaman ninyo, nandyan na yung temptation, mga kapatid, pakinggan nyo. Nararamdaman nyo na natitempt na kayo, reject ka agad. Pray. Lord, pray. Pray sa mga babae, sa mga lalaki. Alam nyo, yung mga malapitin ng tukso dyan or mga temptation dyan, alam nyo, sarili ninyo. If you feel that the temptation is there, pray ka agad. In Jesus' name, I rebuke you, I cast out you, Satan. Amen. Ganoon lang po yung kasimple. Ganoon lang po yun. Ganoon lang po mag-declare kung gusto nyo makaiwas. Kung natitempt na po tayo na if we are already on that situation that we are doing these bad things, reject. Reject. In the name of Jesus, reject. Dahil ganoon po ang ginagawa ko. Hindi yung sa mga lalaki, alam mo na nga magkakasala na yung mata mo, yung isip mo, titingin ka pa dun. Wag nang gano'n, wag mo nang tignan. Kaya sa ating mga kababaihan, manamit po tayo ng naayon. Yung mga, dapat hindi lumalabas yung mga, alam niyo na, sorry for the word, yung mga hindi lumalabas, yung mga hindi ka nais-nais na pwedeng makatisod sa ating mga kapatid. Ganoon din sa mga babae. Pag nakakita ng gwapo, handsome, tumitili-tili pa kung minsan. Alam niyo yun? Iba na yung tumatakbo sa isip. Rebuke ka agad pag ganun. Rebuke mga kapatid. Magsuk ka agad sa Word of God. Kasi yun talaga yung weapon natin eh. The Word of God. Yun talaga. Yun lang yung, kumbaga, shield natin. The Word of God. Wala na. Wala nang iba. Amen? Amen. So, we need to resist the devil. It says, sinabi sa salita ng Panginoon. Anumang mga tinatapon sa atin ng kalaban, we need to resist. Pray, rebuke in the name of Jesus. Cleanse your mind, cleanse your heart, purify your heart. Forgive, ask forgiveness to God. Amen? Amen? And most of all, magpasakop tayo sa Panginoon. Magpasakop tayo sa mga ninanais natin. Lahat idulog natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And number 4, believe that even you are a wretched sinner, God still love you. Ang sarap. Hallelujah. Jesus. Amen. Di ba? It's so good. It's so good. It's so good na to hear that even we are a wretched sinner, napaka makasalanan natin, God still love you, still love us. Di ba? Which is true naman talaga. Kahit napaka makasalanan natin, gumagawa tayo ng kasalanan, namumuhay tayo sa kasalanan ngayon, God still love us. Hallelujah. Di ba? In Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we are still sinners, Christ died for us.
Hallelujah. Amen. Amen. Di ba? Diyan pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Di ba? In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, diba? That whoever believes in Him shall not be perished but have eternal life. Amen. Di ba? Kahit we are doing these things na hindi nakakalugod sa Panginoon, still God love us. But sabi ko nga kanina, huwag nating abusuhin dahil lahat may hangganan. Lahat may katapusan. Amen? Amen. Seryoso na naman tayo. Huwag po. Chill lang po tayo, chill lang. Chill lang. Medyo mabigat po talaga yung word, pero chill lang po tayo. Tanggapin po natin ng bukal. Amen? Amen. Believe that even you are a wretched sinner, God still love you. Gustong gusto ko talaga to eh. Kasi, based on my experience, makasalanan akong tao. Makasalanan po akong tao. Kanina lang, nung nag-worship tayo, yung word na, I was a wretch. I remember who I was. Alam mo, pag napapakinggan ko talaga yun, tagos sa puso ko. Kasi talagang sabi ko, ako yun. I'm that person. I'm a wretched sinner. But God still love me. Amen. Glory to God. Napakabuti niya. Napakabuti ng Panginoon. Our Lord Jesus died for us. Siya ay napako sa cross ng Kalbaryo. Though hindi tayo karapat-dapat. Pero yun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin eh. Para lahat ng ating mga kasalanan ay mawala na. Diba? But we need to accept Jesus. We need to accept. Surrender to Him. Surrender your life to Him as a living sacrifice, sabi ni Apostle Paul. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panghuli. Ang bilis. Yay. Hallelujah. All glory to God. Number 5, believe that God can change you and use you for His glory. Dito, medyo magbabasa po tayo. Medyo mahaba-haba siya. In Acts chapter 9, verse 3 to 16. Basahin po natin mga kapatid. Now, as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus. Amen. Whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. And the men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice but seeing no one. Verse. Saul rose from the ground, and although his eyes were open, he saw nothing. So they led him by the hand and brought him into Damascus. And for 3 days he was without sight, and neither ate nor drank. Now there was a disciple at Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul. Behold, he is praying, and he has seen in a vision a man named Ananias come and lay his hands on him so that he might regain his sight. But Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Verse 16, For I will show him how much
He must suffer for the sake of my name. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So ito po yung senaryo ngayon dyan. Ito po yung kwento po dyan. Kung nakikilala niya po si Saul, na ngayon po is Apostle Paul. Di ba? Bago po nakakilala si Apostle Paul, is siya po yung isa sa mga nanguna na mag-persecute sa mga Christians during that time. Alam nyo, napaka blessed ng buhay ni Saul. From a wretched sinner, siya yung nangunguna sa pagpatay sa mga Christian dati, siya yung nangunguna sa pag-persecute, panghuhuli, pagpapahirap sa mga Christians, pero tinawag siya ng Panginoon. Nung time na siya ay papunta ng Damascus upang doon huli ng mga Christian pa doon sa Damascus, na-encounter niya si Jesus through voice. And from that time, nabago ang buhay ni Saul. Which is, ang pangalan niya ngayon is Paul, which is our Apostle Paul. Nakaka-bless siya. Dahil sa kanya, kung alam niyo yung New Testament, 27 books ang nandoon. Halos kalahati nun, sinulat ni Apostle Paul. Diba nakaka-bless? From sa mga matay tao na mga anak ng Panginoon, ginamit ng Panginoon. Diba? So, believe that God can change you and use you for His glory. Amen? So, maniwala kayo. Makasalanan tayo ngayon. But, if we surrender to God, God can use you. God will use your life. God will use you para ma-spread pa ang kanyang gospel upang marami pang kaluluwa makakilala. Amen. 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 Hallelujah. A short testimony lang po sa aking sarili. Di ba sinasabi ko sa inyo, makasalanan tao ako? Yes, I'm a wretched sinner. Makasalanan tao ako. Napaka-makasalanan tao ko. I'm a married person already, but I commit adultery. Yes. Nagkasala ako. Dito pa sa Bahrain. Nung time na yon, ang paniniwala ko, as long as I do good things to wala akong tinatapakan tao, ganito, ganyan, I know God, I pray, saved na ako. Yun ang paniniwala ko. Kaya siguro, ayun, pinalo ako ng Panginoon. Jericho, alika. Pinalo niya ako. When time na nandun ako sa sitwasyon na hindi ko na kaya yung nangyayari sa buhay ko, nandun na yung depression, anxiety, problema, amen, nadidivide na yung oras ko sa asawa ko at doon, sa, alam niyo na, sa babae. Alam niyo, napakahirap. Napakahirap na sitwasyon na pag iniisip ko yun, hallelujah, forgive me Lord. Nandun na naman yung guilt. Pero kailangan i-rebuke natin yung guilt. Kailangan tanggalin natin yun. Kasi hindi na tayo yun eh. Wala na tayo. The old Jericho has gone. Now the new Jericho is here. Nasa harapan ninyo. Nagte-testimony ng kabutihan niya. During that time, nung hindi ko na kaya yung sitwasyon, kasi masisira na yung family ko eh. Siyempre isipin mo, ikaw lalaki, isipin mo, nagloloko ka, nagpapakasarap ka, samantala yung asawa mo, papakahirap doon. Baliktarin natin, ganoon din sa mga babae. Isipin nyo, nagpapakasarap kayo, pero yung asawa nyo nagpapakahirap doon. Di ba? Kumbaga, napakawala mo namang konsyensya. Di ba? Kung ipagpapatuloy mo pa yung ginagawa mo, pag gano'n. Napakasakit. Di ba? During that time, napakabigat ng word na binitawan ko before ako nag-surrender sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tanggalin mo ako sa demonyong lugar na kinalalagyan ko ngayon. And I will surrender everything to you. Magbabalik loob ako sa iyo. 1 week, tanda-tanda kayo, 1 week, may pinakilala ang Panginoon. Isang God-fearing brother. Siya yung ginamit ng Panginoon upang makakilala ko, iwaksi ko lahat
Di ba, resist the devil, di ba? Flee, and the devil will flee on you. Di ba sabi niya? So glory sa kanyang buhay. Salamat, papasalamat ako sa buhay ng brother natin na yun, which is Kuya John. The name Kuya John. Arnulfo, ang tunay niyang pangalan. Kuya, sorry. Siya ang ginawit ng Panginoon upang makakilala ako. And first time, nung lumipat ako sa bahay niya, first time ko naranasan ipag-pray ng isang tao, which is never ko na-experience nung ako'y nasa ibang sekta. First time ko naranasan. Pinag-pray ako ng isang tao. During that time, talagang iyak talaga ako ng iyak. As in, ganun pala pag fully surrender ka na, fully surrender ka, mararamdaman mo yung Holy Spirit, mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Mararamdaman mo siya, katabi mo lang siya. Mag-surrender lang tayo. Pure surrender, pure surrender. Mararamdaman ninyo, Lord is there. Ngayon, sa mga may pinagdadaanan dito, kung yung asawa nyo, alam nyo, may mga something, pag-pray nyo siya. Pag-pray nyo siya, pag-pray nyo. Walang imposible, di ba? Walang imposible sa Panginoon. Believe. Walang imposible. Pag-pray nyo ang Panginoon. Pag-pray nyo siya sa Panginoon. Idulog nyo siya sa Panginoon. Gawin nyo yung bilang Christian. Gawin ninyo. Nothing is impossible to God. Believe. Amen. Amen. At na ngayon, nandito ako sa harapan ninyo. Nagtetestimony ng kabutihan ng Panginoon. Which is, patuloy pa rin binabago ng Panginoon. All glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Alam ko meron sa inyo dito may mga pinagdadaanan. Alam ko. God sees your heart. Pag-pray nyo sa Panginoon. Isurrender nyo sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Kung nahihiyaman kayo, surrender sa Kanya, surrender nyo sa, huwag kayong mahiya, sorry. Sorry for the word. Sabihin nyo sa inyong care group leaders, sabihin nyo kay pastora, pag-pray ninyo. After the prayer, huwag nyo nang gawin. Diba? Sabi ni Lord, sin no more. Diba? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Ayun po ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Sinurrender ko po sa Kanya lahat-lahat. From a wretched sinner, ngayon, papagamit tayo sa Panginoon, ginagamit tayo ng Panginoon upang marami pang mga kaluluwa ang makakilala, upang marami pang kaluluwa ang siyang lumapit sa Panginoon, mag-surrender. Alam nyo, napakasarap matulog na mayroong peace of mind, peace of heart, wala kayong tinatapakang tao. Alam nyo, tas nasa presensya kayo ng Panginoon. Alam nyo, parang lumulutang kayo. Ganon yung pakiramdam. Ganon yung nararamdaman ko. Nung nag-surrender ako, noong time na nag-surrender ako sa Panginoon, lahat ng kasalanan ko, inamin ko sa aking asawa. Although alam ko yung magiging circumstances nun, na, alam niyo yan, natandaan ko pa yung araw na yun, halos kulang na lang, ipakulam ako ng asawa ko eh. Oo, ng time talaga na yun. As in, mararamdaman mo. Which is, hindi mo siya masisi. Kasi nagloko tayo, di ba? Nagloko tayo. But all glory to God. All glory to God. Hindi lang po ako yung nakakilala, pati ang asawa ko, family namin, still mayroon pang hindi nakakilala, but we believe nothing is impossible to God. We just keep on praying that makakilala pa ang aming mga family. So, mga kapatid, yun po yung aking buhay from a wretched sinner. Ngayon, ginagamit ng Panginoon. Hallelujah. All glory to Him. So, sa inyo mga kapatid ngayon, kung meron mga pinagdadaanan, lumapit kayo sa care group leaders ninyo. Pag-pray, sa pastora natin, very open. Pag-pray. Rebuke, sin no more. Lumakad tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. And before po tayo dumako sa last verse, I would like to call my wife. Sorry. I
Ito na po yung ito na po yung patunay. Baka sabi nyo, gawa-gawa ko lang yung kwento ko. Hindi po. Nung time na nag-surrender po ako sa Panginoon, sinabi ko sa lahat-lahat, sa Kanya, nandun yung galit. But, hinayaan ko muna yon. Hinayaan ko yung galit niya sa akin. Alam niyo kung anong ginawa ko? Nag-seek ako sa Panginoon. I choose God first. And then, lagi ko sinasabi sa aking asawa, hindi ako nag-promise sa'yo. Hindi na ako nag-promise sa'yo na mamahalin kita. Which is, I promised to God already. Sa Panginoon na ako nag-promise. Para every time na may isip niyong gumawa ng kasalanan o temptation, nandun yung guilt. Kasi Panginoon na yan. Sa Lord na tayo nag-promise eh. Hindi na sa tao. Kasi kung sa tao, mabubroke yan, mabubroke. Pero pag naiisip ninyo na you have commit something or promise something to God, andun yung guilt natin. Andun yung konsensya natin. And from the time na nag-surrender ako sa Panginoon, from the start of my work dito, na ang salary ko is 140 BD. Yeah. Ang tagal namin binabattle, kami nila Brother Ronel, Sister Jen, nila Pastora, mga care group leaders, na makuha ko, yung desire ko na makuha ko ang family ko dito. Kahit tourist visa man lang. Pero isipin ninyo, di ba? 140 BD, paano? Paano ako makukuha? Paano ko sila makukuha kahit visit visa man lang, di ba? But still, we keep on praying, pray, and believe. Nothing is impossible to God. Surrender everything to God. Ito po, aking asawa. Kasama ko na po siya ngayon. And all glory to God. All glory to God. Maraming salamat sa kanya. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Yun po yung short testimony ng aking buhay. From a wretched sinner, binago ng Panginoon at binabago pa rin ng Panginoon hanggang ngayon. Ang pinaka-importante, surrender ang aking puso sa Panginoon. And I encourage everyone, ganun po tayo. Let's surrender our heart to Jesus. Okay? Pag naisip natin gumawa ng hindi ka nice, di nakakalugod sa Panginoon, rebuke ka agad, rebuke in Jesus' name. Let's pray. Amen. So, sa final verse po natin ngayon, in Deuteronomy, chapter 28, verse 1 and 2, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Hallelujah. Amen. All glory to Him. Di ba? If you fully obey the Lord. If you fully obey the Lord. Di ba? So lahat ng mga dinidesire natin, lahat ng prepare natin kay Lord, ma-answer yan. Ma-answer. Sasagutin niya yan. If you fully obey the Lord your God. Amen? Di ba? Yung mga walang trabaho dito, yung mga nagdi-desire ng mga increased salary, nagdi-desire ng mga good opportunities, obey the Lord. First. Okay? Di ba? First. Di ba? Seek ye first the kingdom of God. Sabi nga, di ba? Obey first the Lord before anything else. Baka hindi nyo alam, mayroon ng blessings para bukas. Inaantay na lang ni Lord na mag-obey kayo sa Kanya. So dapat ganun tayo bilang mga Kristiyano. Huwag tayo ma-discourage sa mga nasa paligid natin. Focus mo lang kay Lord. Yung goal mo, focus mo lang sa Kanya. Idulog mo sa Kanya. Surrender mo sa Kanya. Amen. Hallelujah. 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 All glory to God. All glory to Him. Hallelujah. Conclusion po natin. Patapos na po tayo. Patapos na po. Our conclusion po. This is an act of surrendering and believing in God. Amen. Hallelujah. So, brothers and sisters, my request, pwede po tayong tumayo lahat. And let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus. Lord, we love you. We love you, Father God.
Lord, once again, O Lord, pinakita mo ang iyong kabutihan sa bawat isa. Pinakita mo po, Lord, pinaramdam mo po, Lord, ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Lord, in this very afternoon po, Lord, sa tanghaling ito, Lord, Lord, we surrender everything to you. Mga problema namin ngayon, mga asawa namin, mga works, or mga family po namin, Lord, sinusurrender po namin ang lahat sa inyo, O Lord. Baguhin mo po, O Lord, ang aming mga puso, nang sa ganun makita po namin ang iyong kabutihan. Magtiwala po kami sa iyo, O Lord. We believe, O Lord, na walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya mo pong baguhin kahit ang pinakamakasalanan tao sa mundo, O Lord. At gamitin upang i-glorify ang iyong pangalan, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, we ask for your forgiveness, O Lord, sa mga kasalanan po namin, Panginoon. Sa mga ginagawa po namin ngayon na kasalanan po, Lord, na hindi po nakakalugod sa inyo, Panginoon. Lord, hipuin niyo po ang aming mga puso, O Lord. Sa ganun magkaroon po kami ng surrendering heart po, Lord. Maisip po namin na hindi po nakakalugod sa inyo ang ginagawa namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, baguhin niyo po kami, O Lord. Baguhin niyo po kami, O Lord. Huwag niyo po kaming hayaang mawala sa inyong presensya, Panginoon. Lord, today, Lord, we declare and decree, O Lord, that we surrender everything to you, Lord. At magpapatuloy po kami, Panginoon, to follow you, O Lord, to the ends of this earth, O Lord. Hanggang sa second na pagbabalik mo po, Panginoong Yesus. Lord, magpapatuloy po kami na magsilbi po sa inyo. Hallelujah. Lord, we love you. We love you, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Lord. Sa forgiveness po, Lord. Kahit kami makasalanan po, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong anak na inyong pinadala upang kami tubusin sa aming mga kasalanan, O Lord. Lord, I pray in this very morning po, Lord, sa mga kapatiran po, Lord, na mayroong pinagdadaanan. Lord, let them surrender everything, O Lord, to you. Sa mga kapatiran po, Lord, na mayroong mga sakit po, Lord, let them surrender to you, O Lord. Sa mga kapatiran po, Lord, na hindi na nila kaya ang sitwasyon nila, Lord, let them surrender to you, Lord. Sa mga kapatiran po na naguguluhan po, Lord, kung ano ba talaga ang tunay na pananampalataya, Lord. Lord, let them surrender to you, Lord. Let them know you, Lord Jesus, that you are the way, the truth, and the life, Lord. That no one comes to the Father except through you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Muli, maraming salamat po, Lord. We surrender everything to you, Lord. We surrender everything to you, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kayo na po manguna sa aming mga buhay. Hallelujah. Kayo na po, Lord, ang mag-drive ng aming buhay po, Lord. Tungo sa kagilagilalas po, Lord. Tungo sa liwanag na hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, muli, maraming salamat po, Lord, sa pagkakataong ito. Patuloy niyo po kaming gamitin. Patuloy niyo po akong gamitin, O Lord, upang glorify niyong pangalan. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Na-bless po ba kayo? Amen. Salamat, Brother Jericho, sa iyong testimony at patuloy pa siyang binabago ni Lord at gagamitin pa siya ni Lord na magpapastor. Glory to God. Amen. Hallelujah. At I just remembered habang siya po ay nagtuturo, the song, Jesus Takes the Wheel, na kumbaga kapag ikaw hirap ka na mag-drive ng sarili mong buhay, naliligaw kung saan-saan ka na napupunta kasi ikaw ang nagda-drive. Let Jesus takes the wheel and let him drive you to the right path, and that is the path of righteousness. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tinatawagan ko po si Sister Nerissa para sa giving exhortation. Offline tayo or online?
Special number pa. Okay. Sige po. Tinatawagan po natin dahil nandito ang Citra ladies. Siyempre, meron din silang special number. Amen. So, sa mga umattend ngayon, medyo extended tayo ng konting oras. So, sa pagbabalik ni Sister Nerissa, praise the Lord. At nandito naman ang kanyang kapatid na si Nika. So, magkapatid po sila. Wini-welcome din natin si Nelsie. Bumalik siya. 3 silang Mariang nandito. And asawa naman ni Nika si Rafi para bigyan po tayo ng special number. Amen. Blessed Friday po sa ating lahat. Napaka-powerful po ng praise and worship, ng message ng Panginoon sa bawat isa. Tagos din po sa puso ko. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Nararapat po siyang purihin namin sa oras na ito. Nais po namin siyang handugan ng isang awitin bilang pasasalamat. Una, sa pagpunta ko dito, sumunod na punta yung asawa ko at ngayon nagbabalik yung 2 kapatid ko. Salamat sa Panginoon dahil napakasarap sa feeling na hindi ka nag-iisa dito sa malayo. Yung alam mong may karamay ka, may katulong ka, may kasama ka sa mga pinagdadaanan mo dito sa malayo. Sa oras pong ito, nais naming awitan ng Panginoon. Samahan niyo po kami na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ika'y nararapat, dakila ka.
papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Salamat, O Jesus. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.